So ayan guys, andito na ako ngayon sa Amerika. Medyo nahihilo pa din ako talaga, promise. Katapos ko lang kumain. Medyo dahan-dahan lang yung kilos ko. And then actually, kanina nung pagdating ko dito, meron pa ako nahubad sa katawan ko. Saan na ba yun? Ito oh. Meron silang mga parang ganito sa katawan ko nakadikit dito. Ayan dito. Tapos may mga markings ako dito oh. Ayan, ayan. Sabi sa akin, possible daw, 'di ba? Lumabas lang ako. Meron nakatusok sa akin ditong blood transfusion na eh. Tapos merong ibang mga pasyente sa loob na mga nakadapa na ganyan. Possible daw, kung hindi raw ako nakawala doon, kukunin daw nila yung kidney ko. Ganun daw yung ginagawa nila doon. And then sinasabi pa nila na possible na merong connection to doon sa NSTN ko. Kasi nakalagay mismo doon sa passport ko. Sa passport ko, ano yung room number ko. Maski yung hotel na NSTN ko, hindi na nila ako pinagbayad ng stay. Sila yung nagbayad ng taxi nung umuwi ako. So, nung pinag-connect-connecta namin, possible nga na isang sindikato yung lahat. Na nangyari kasi ang lahat, diba, dun sa rooftop bar. So, meron dito marami akong ganun eh, nakalagay sa katawan ko na pang ECG para malaman yung yung heart ko, ganyan, oo. Tapos, kung hindi ako nagpumiglas noon, kasi meron ako pampatulog yun. Drenoga na ako, meron pampatulog. Kung hindi lang ako nakawala noon, tiyak kukunin na daw yung kidney ko. Kasi imposible naman, kung ospital yun, na ospital ako, na papakawala lang nila ako at hindi nila ako sisingilin. Kaso, hindi nila ako siningil. Ang sabi, diba, natagpuan nila ako doon sa may damuhan, dinala ako sa ospital. Pagdating sa ospital, sabi nila sa akin, magpahinga lang daw ako, magpahinga ako. Sabi ko hindi, meron akong flight. Tapos, sumakay akong taxi. Pagdating ko sa taxi, sinabi naman nila na maghintay lang daw ako, rest lang daw ako, ganyan. Kaso hindi ko talaga kaya, guys. Kaya ilang beses ako tumba, meron akong gasgas dito sa noo ko, may gasgas ako dito, may gasgas ako dito sa braso ko. Hindi ko alam. Actually, pagdating ko dito, kasi buong biyahe ko talaga, ang naging goal ko na lang, pagkagising ko is makaalis talaga ako sa Colombia. Dahil hindi ko alam ano pwede mangyari kung paano kung matulog ako at kung tulog ako, maturukan uli ako. Kasi imagine ninyo guys, paano nalaman nila kung asaan yung kwarto ko? Paano nalaman kung nasaan yung gamit ko? Kasi, nang nawalan ako ng malay, nakuha yung credit card ko, yung ATM ko, yung pera ko, yung cash ko, yung wallet ko, lahat. Alam nila doon na ako lang naman yung ano doon eh, turista na gumagamit ng office nila. Meron silang co-working space every day. Tuwing after tour ko, doon ako nag-edit ng mga videos. Umaabot ako doon hanggang alauna. Alam yan ng mga kaibigan ko kasi nag-video call kami yan nila George. Nagsimula kami mag-video call mula alauna na tanghali hanggang alas 2 ng madaling araw. Nandun ako para mag-edit, mag-render. And one time lang talaga nagkamali ako kasi kinausap ko yung lalaki. So, lilinawin ko, hindi ako nakikipaglandian. For the 10 days na nandun ako, wala akong kausap, guys. Alam yan ng mga Pilipino. Meron akong naging Pilipinong kaibigan nung nandun ako sa Cartagena, sa ibang part ng Colombia. Wala kami nakikikausap. Ang usapan lang namin is, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ito, ciao. Hanggang doon na, donde eres? De Filipinas. Hanggang doon lang. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hanggang doon lang yung alam namin. So, hindi ko na alam may pag-conversation. And ugali ko, pag maiksi lang naman ako sa isang lugar, hindi na ako nakikipag-usap. And there's a lot of opportunity na makipag-usap pa ako sa ibang nakilala ko doon ng mga puti. Like, meron naman naging kaibigan ng mga Dutch. Pero, ang goal ko kasi mag-vlog. Ang dami sa inyo nagreklamo na, naiimis na namin yung nag-food vlog ka. So, I tried my best na mag-food vlog talaga doon. Kaso, pagpasensya nyo na ako, nakapikit ako kasi medyo nahihilo ko eh. Nung
nagtry ako doon mag-food vlog. Nag-ikot-ikot ako. Soon, i-upload ko kung meron man akong makitang may natira. Kasi syempre, ninakaw nila yung camera ko, guys. Camera ko, laptop ko, earpods ko, cash ko, lahat. Lahat. Maski nga yung susi mismo ng sarili kong maleta, wala ako dahil andun din sa bag na ninakaw nila. Luckily, at ito pa, nagulat pa ako kasi etong relo ko, dito ko talaga ito nilalagay. Pagising ko sa ospital, nandito na siya. Hindi ko alam. Sabi nila sa akin, ito yung kaibigan ng asawa ng kaibigan ko na Colombian, sabi, possible daw na kukunin talaga yung kidney ko. So luckily, buhay ako, wala akong nakuhang ganun at nagpumiglas ako. Kasi kung hindi ako nagpumiglas, baka kulang-kulang na akong babalik dito or hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito. Luckily. So, it's a no-no na for me to go back in Colombia. Hindi ko na alam kung babalik ako doon. Sa ngayon, I will say no. I will say no. Naging masyadong masama yung pakiramdam ko, yung experience ko sa kanila. I try to be best. Alam mo yun, parang I try to be a good person nung nandun ako. Hanggat kaya kong tulungan ko. Sabi pa nga isang Pilipino na nakasama ko doon, "Be, bakit mo tinutulungan? Sa Pilipinas may mga pulubi din naman." Sabi ko, "Be, sa Pilipinas tutulungan ko rin naman pag nakikita ko yung pulubi." Tapos, ayun lang, actually, hanggang ngayon, nahihilo pa din ako. Ang fear ko nga kanina, actually, papunta dito sa Amerika is, baka maamoy ako ng mga aso, ng mga canine units. Kasi, hindi ko alam kung ano yung na-take ko, ano yung pinatake nila sa akin, itinurok nila sa akin, kung anong klaseng droga ba yun, or kung meron silang itinanim sa mga gamit ko. Kasi wala akong alam. Ang goal ko lang, pagdating ko doon sa room, nakatulog agad ako, 18 hours akong tulog. Hinanap ng mga kaibigan ko, ako, nagpanic lahat sila, kasi hindi nila ako makontak. It's very unusual for Francis na maging gano'n na walang paramdam sa loob ng 18 hours. So, minessage nila yung mga naging kakilala ko, nakakilala nila na isinare ko rin sa Instagram. Tapos, pagkagising ko, ayun, nagulat sila, natuwa naman sila na at least buhay ako. Nagpasalamat ako guys kay Madam Kili, binigyan niya ako ng $50. Tapos sa bayaw ko, binigyan niya ako $100 para meron akong pan-taxi. Ang goal ko lang talaga noon is makaalis talaga ng bansa nila. So, dali-dali pa ako pumunta ng Western Union. Nung namatay yung cellphone ko kasi wala akong mapa. Itong cellphone lang nagamit ko, hindi ko naman siya ginagamit talaga. Wala siyang battery. So, nung naglalakad ako, nagtatanong ako sa mga tao, where is Western Union? Sinabihan pa ako ng mga tao, no, you're a scammer. Don't talk to us. Sabi ko, no. I just want to know where's the Western Union because I need to get my money. I have to leave this country. They drug me. They stole my money. Sabi nung kaibigan ko, bakit ang dami ko daw dalang pera? Bakit daw nawala? Una, may $500 talaga akong contingency fund. Bago ko umalis ng Amerika, meron na ako noon. Kasi ang fear ko, hindi ko alam kung lahat ng lugar is merong ATM machine. Pangalawa, hindi ko alam kung lahat ba ng lugar doon is uma-accept ng card. So that meron akong cash na anytime pwede kong ipapalit sa mga money exchange. Pangalawa, bakit nakuha nila? Hindi ko alam guys. So, yung credit card ko at saka ATM ko, andito lang. Ito yung suot ko kasi. Ito lang suot ko. Look. Kung ano yung suot ko ngayon, ito yung suot ko 3 days na. So, nakalagay lang dito dahil ayoko magdala ng bag. Andito yung pera ko, andito yung card ko. Para mabilis lang ako magbayad. Pag magbayad ako, ganyan lang. Tapos, yung cellphone ko kasi may tali. So, kahit nakalagay siya sa ganyan ko, nakatali siya sa kamay ko, hindi siya mahihila. Pero dahil meron silang nilagay sa inumin ko or tinurukan nila ako or what, nawala talaga ako malay. Wala akong maalala talaga. As in, blank talaga yung memory ko. Kung anong nangyari, ang naaalala ko lang basta, umiinom kami beer, masayaw-sayaw kami sa music, nag-pass out na ako. Pagising ko na lang, nasa ospital na ako. May nakaturok na sa akin ditong blood transfusion, mayroon nakaganyan, tapos yung babae mga
kasama ko doon, mga nakadapa na sila, na sabi nung isang kaibigan, mga kukuhaan na raw ng kidney yon. So luckily talaga, ang nakuha lang sa akin is yung mga material na gamit at hindi yung parts ko. Ano naman yung nangyari? I'm thankful na buhay pa din ako. Sobrang na-trauma ako, guys, as in. Alam mo yung, kaya naman ako nakipag-usap dun sa lalaki na kasama ko siya sa isang hotel eh. Doon kami sa same bar, same hotel. So, kumbaga, dito kami nakastay sa rooftop ng hotel na to, dun yung bar. Kausap ko yung pinsan ko kasi binibigyan ko siya ng advice dahil lilipad siya puntang Dubai. Sabi ko sa kanya, teka lang, meron sa akin tingin na lalaki. Kausapin ko nga to para may gusto sabihin. So, nakipag-usap siya sa akin, ganyan. Cheers, hello, hi. Sabi ko, you know, I've been here for 10 days and I don't have a friend here. I'm like an island here. I don't have a friend, but I appreciate that you're trying to talk to me. Kahit hindi kayo masyadong nakakitindihan kasi Spanish siya. Tapos yun, first beer, second beer, third beer, fourth beer, nawala na. Hindi ko na alam ano nangyari. Nagulat na lang ako na kinabukasan, wala na akong gamit. Ito guys, nagkukwento lang ako. Sana may matutunan ko. I know I always learn my experience in the hard way. I'm just explaining, I'm just sharing my story. Alam ko marami sa inyong masakit magsalita, maraming bash. I understand. It's easy to say, it's hard to experience. Sana hindi nyo lang ma-experience yung nangyari sa akin. And I know hindi nyo ma-experience kasi most of you cannot afford it. I wish you well. Kung ano man yung mga problema nyo, sana mapagtagumpayan ninyo kasi ako alam ko sa sarili ko, napagtagumpayan ko and magtatagumpay pa ako. There's more to me, there's more to life. Binigay ni Lord tong chance na to dahil marami pa akong dapat gawin sa buhay, marami pa akong dapat pasayahin, marami pa akong dapat ma-experience. This is just a phase. Sabi nga nila, it's just a bad day or maybe bad days, but not a bad life or a bad story. Soon I will recover, I will be back, I will be better. Hopefully. For now, thank you so much and sana meron kayong napulot sa experience kong ito. At please pray for me.